Muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking ipinapahatid sa inyong lahat na aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang uri ng mga bibigat na karamdaman, bagkus ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayun po, at ngayon po ay gusto ko naman pong bigyan ng shout out po dito sa mga congressman at mga senador na mga kawatan. Mamatay na lang po kayong lahat. Ayan. At ito po, bibigyan lang po natin ng daan itong si Palengkira, itong si Claire Palengkira, ano po, ay isinugod na raw po doon sa, hindi ko alam kung saang hospital isinugod, pero saan ba dinadala yung may mga tama ng utak at yung mga sinungaling at doon sa may mga tililig na nakagaya ni Trillanes. Hindi ko po alam kasi hindi ko po alam kung saan dapat isugod na hospital yan, at sinugod na raw po nila sa pero ang pagkakaalam ko hindi po sa hospital, sa albularyo. Ayan, sa albularyo po nila sinugod dahil pinapahulaan po kung saan yung kanyang main na tornilyo, kasi nawawala daw po yung tornilyo na main na tornilyo doon sa ulo niya. Kaya kung ano-ano na lang po ang mga pinagsasabi nito, at kaya po doon nila isinugod sa tawag dito, albularyo, para ipahula muna kung saan at sino nakapulot ng kanyang tornilyo bago yata nila dadalhin sa hospital ng mga baliw. Ayan. Yan lang po yan. At kagaya po nito, at talagang maliwanag po yung pagiging saltik nitong Claire na ito. Ha? Ito na lang, oh. Ha? Ang ina mo, Auntie Claire, sabi mo hindi magkakakilala ito si Bang hanggang sa si Franco. O tingnan mo naman kung makapagyakapan. Daig ba yung magkapatid na isang taon hindi nagkita? O tapos sabihin mo hindi magkakakilala, sinungaling ka pala eh. Sarap ko talaga pitikin eh. Grabe yung pagkasinungaling mo, ayok ka. Ang ina mo, Auntie Claire, sabi mo Talagang baliw na. Baliw na po. Talagang hindi na raw po hindi po nila makita talaga yung nawawalang tornilyo. Kasi po, pag maluwag lang po ang tornilyo, pwede pa pong sikipan yan eh. Ang problema mo nito, mismong yung tornilyo ang nawala sa ulo ni Palengkirang ito, kaya kung ano-ano lang mga sinasabi. At mamaya po ay mayroon tayong topic tungkol dito sa Kalingap naman. Sasawsawan natin itong Kalingap, no? Kalingap team ni Bal Santos Matubang. Ito po muna. Saan pa yun? Ayan. Radyola, multi-billion piso flood control projects sa pamamagitan ng DPWH gamit di umano ang pag-aaring construction firm na Newington Builders Incorporated at St. Timothy Construction Corporation. Ang tindi talaga ni contractor completed na sa record, pero sa actual construction, this is where your taxes go. Nasa bulsa na ni Edwin Garjola. Ay sino man gumawa nito, mga ghost project daw pala. Kaya nagpasalamat si Congressman Leandro Libiste sa AMLAC at Court of Appeals sa pag-praise ng 1,193 bank accounts ni Congressman Bandurugas ay Garjola pala. Mamang driver, mayroon pa. lang po muna ako sa... Ito pa. Ang Mualdez, siyang kasalanan nito. Tinaglamay niya si Erwin Tulfo, Tolo, Rendon, Nico David, Makadago. Naamin po ng ating Pangulo na mayroong troll. Para kalabanin ang mga kritiko ng administrasyon, ginagawa talaga na keyboard warrior para mag-react at mag-comment ng maganda. Nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Oo, gamit ang kaba ng bayan para sa troll army nyo. Ito, pakinggan natin si Congressman Libiste. Bahagi din ng 18.58 billion na to ay napupunta daw sa mga keyboard warrior. Ayun naman, maliwanag naman yung sinasabi ni Bangag na libo-libo yung hinari niyang troll army, na kung saan tayo ang nagbabayad din sa mga hayop na to. Kung ako lang, sana masusunod. Buwagin ko na yung Kongreso at saka yung Senado na yan.
sa halip na makatulong itong mga animal na ito, iyan yung mga pahirap sa bayan tong animal na itong mga kongreso at saka senado na yan. Anyway, pupuntahan lang po muna natin yung dito po nagkakagulo. Itong tinaguri ang Kalingap na ang founder po dyan ay si Bal Santos Matubang. Ano? At hanggang sa nagpatulpo na nga yung na-apid daw nila na yung Beyonce. Ayan, at sa totoo lang po, sabi ko, wala po akong kakampihan dito, pero ang nakikita ko lang po dito kay Bal Santos Matubang, habang mga tumatanda po ito, paurong, itong si Bal Santos Matubang. One time na rin po itong na mayroon ako napanood dito sa vlog nito, sa live niya, na tinawag niyang kulto raw ang mga KOJC. Unang-una, itong Bal Santos Matubang na ito, taga Davao po yan. At diyan po yan sa Malalag, sa Davao. Taga Davao po yan. At pumunta po dyan ng Bicol at nag-tricycle driver yan. At hanggang sa nag-vlog-vlog yan at noong marami na siyang nakulimbat na pira doon sa mga donor, ay nagpapatayo-tayo yan ng bahay. Dati yung mga mapan lang yan, mga light materials na bahay lang yan. Mga sawali lang. Hanggang sa binak-apan na nitong anak niya na si Kalinga Prab. Ayan. Itong si Bal Santos Matubang na ito, ay pinatulpo na. At kung ano-ano kasi yung mga sinasabi, na lahat ay pinapatulan, yung sinasabi ko patandang paurong. At dito po ay sa totoo lang po, dati hinangaan ko rin po yan dati, dahil nga imaginin mo, nakakapagbigay, nakakapagpatayo ng bahay kahit na ba light materials lang yung mga pinapatayo niyang bahay, sa pamamagitan ng kanyang pagbablog ay talagang nakakatulong. Kaya lang, parang sumubra na, para bang tipong gusto Diyosin siya. Ngayon, iyan po kasi ang problema doon sa mga taong hindi nag-aral, no? Kasi itong Bal Santos Matubang na ito, hindi ko po sigurado kung nakatapos ng grade 1 yan. Ano? Ganyan po kasi yung mga taong hindi nag-aral, hindi niya alam yung mga sinasabi niya. Not like, makita niyo naman sa mga pag-live ngayon ng kanyang anak na si Kalinga Prab, talagang hahanga sa batang to eh. Hangang-hanga ako hanggang ngayon dito sa batang ito, si Kalinga Prab. Imaginin mo, kung tutuusin, itong mga beneficiaries niya ito, kagaya na lang, dito tayo particular dito kay Beyonce, imaginin mo, hindi man lang nila kinonsider itong si Kalinga Prab. So ano bang pakialam itong Bal Santos Matubang na ito, kahit na ba tatay yan? Ang alam ko nito, nakipagkasundo na, nag-usap na, pinuntahan niya ng Kalinga Prab eh. At okay na. Pero ngayon, ay ganyan ang nangyari. But anyway, ang problema lang dito, masyado lang nilang hinighlight, masyado lang nilang, parang tipong takot na takot sila. Itong mga nagre-reactor, yung mga kumakampi ngayon, dyan sa kay Beyonce na yan, mga nagwakwak dyan kay Beyonce na yan, kasama na itong Dr. Lab na ito, na isang addict na ito, at saka yung kung sino pa yung kapiso na yan, sinulsulan nila itong si Beyonce. Sa totoo lang po yan, ang kapal din ng mukha mo, yung nanay at saka tatay nitong si Beyonce nito. Unang-una, ano bang buhay ninyo para kayong mga ipis eh, di ba? Para kayong mga ipis, imagine mo, ang laki-laki ng ginastos na pira dyan sa bahay ninyo. O sabihin na natin na may sponsor. At malaki din daw, sinasabi ni Kalinga Prab, malaki din daw yung naibigay ng sponsor dyan, kaya malaki yung naipatay yung bahay. Ganun pa man, siguro, ang tinatansya natin dyan, kung umabot man ng 3 milyon yun, kasi yung nakikita ko, mga more or less mga 3 milyon, 1.5 milyon doon yung sa sponsor, 1.5 milyon dito sa kita ni Kalinga Prab dito sa
ang kanyang pagbablog dyan. Pero yun na lang. Sa solsol nitong adik na si itong Dr. Love na ito, na puro ang kwan lang ng parang napaka-big deal ang sabihin na tulpo na yan, ipatulpo. Sino ba si tulpo? Yan ang tanong ko, bakit masyadong napaka-big deal na sa inyo yung tulpo? Anong tulpo dyan? Ano yan? Husgado? Jals ba yan o ano? Ang alam ko lang ito, kay tulpo, mayabang lang to. Dito kay tulpo na ito. At kunwari nagtatatabang-tapangan itong mga tulpo na ito. Yan ang pagkakaalam ko. Dahil personal kong kanya na, kwento ko lang sandali. Kaya kayo, na mga magsasabi, masyado kayong bilib dyan sa tulpo na yan, na samantalang kaya lang dumami ang followers niyan at subscriber niyan dahil doon sa pakikialam doon sa mga mag-asawang pamilya. Bilib na bilib kayo dyan, hindi nyo alam na pinagkakakitaan kayo niyan. Okay. Ganito lang yun. Ang na-experience ko rito sa mga tulpo na ito, noon pong kasing time na yon, ayoko pong banggitin na hanggang ngayon po mayroon po akong bahay diyan sa isang exclusive subdivision diyan sa Makati na yan. Okay. May bahay ako diyan. Ngayon, itong mga homeowners dito ay pinupost na kakandidato ako ng maging presidente ng Homeowners Association. Sabi ko, ayoko. Ganun pa man, talagang pinupost nila ako. Kasi ang sinasabi nila, malaki daw ang tiwala nila sa akin na kaya kong tanggalin, kaya kong disiplinahin yung mga adik dito. Adik dyan. Hindi na po ako nakatira dyan, pero hanggang ngayon bahay ko pa rin yan. Ngayon, ayaw ko talaga. Ayaw kong kumandidato. Ang ginawa nitong mga homeowners, noong mag-i-eleksyon na, inilista yung pangalan ko bilang presidente. Hindi nga ako nangampanya, hindi nga ako nagbahay-bahay dyan. Sa madalit salita, nanalo ako. Na hindi naman ako nangampanya, ayaw ko nga. Sa kagustuhan ng mga homeowners na ako maging presidente. Ngayon, since na gano'n ang nangyari, na idinoldol na sa akin yung pagiging presidente ng homeowner, natural, ginampanan ko na yung trabaho ko bilang presidente ng homeowners. Ngayon, kinabukasan lang, nanumpa ako sa mayor. Mayor kasi nag-oath-taking sa akin, ay kinabukasan lang, ipinatupad ko na, nagpapaskil na ako na ayaw kong makakakita ng mga nagiinuman or mga adik dito sa subdivision natin. Yun ang sinabi ko. Abay, maraming nagalit sa akin ng mga lasinggo. Mga adik, maraming nagalit. Sa madalit salita ulit, gusto nila ako subukan. Dahil doon sa pinaskil ko na yun na ayaw ko makakakita. Gusto ko maging maayos ang subdivision natin. Binato yung bahay ko dyan. Nagkataon na nandyan ako. Nung lumabas ako, nakita ko yung mga adik at saka yung mga lasinggo doon na nandoon na napakayabang mo, sabi nga ginaganyan ako. Nakita ko ngayon na mayroong daladalang baril yung isa. Sabi ko, kisa maunahan ako rito, ay dinuro ko ng ganyan. Nung pagduro ko ng ganyan, butas yung sentido. Ewan ko. Pero sinasabi nila na binaril ko raw. Ay wala nga akong baril. Itinutok ko lang ito. Akala nila baril na. Ay butas eh. Ngayon, hindi ko na po sasabihin kung namatay yon. Pero ang alam ko, inuuod na ngayon. Baka buto na. Isa pa yan. Sa madalit salita, dinampot ako ng mga pulis. Pagdampot sa akin ng mga pulis, ayun, kinulong ako.
Noong kinabukasan, wala na ako doon sa kulungan, nandito na ulit ako, diyan na ulit ako sa bahay ko. So, kasalanan ko ba na nandoon? Na nakabalik ako ng, nakaposas pa ako niyan, ha? Ito na, siste, nagpatulpo. Itong mga lasinggo na ito, ipinatulpo ako. Tinawagan ako nitong tulpo. Ito, lalo na itong si Juan na ito, si Erwin Tulpo. Magkasama pa po yan sa T3 sila, T3. Tinawagan ako, si Erwin Tulpo ang tumawag sa akin. Ang unang bungad sa akin, ikaw Birana, siga ka raw dyan sa inyong subdivision. So ngayon, kung sabi ko, kung siga ako, ano ngayon sa iyo? Anong problema doon kung siga ako? Sabi mo ganyan. Ano ba yung baril mo? 45, Armalite, o 38, o Paltek? Kako, bakit ko kailangan kako ang gumamit ng baril? Eh dito pa lang sa daliri ko kako, butas ng ulo mo eh. Pumunta ka rito. Kayo, pumunta kayo dito, antayin ko kayo. Pag hindi ko na ipakita na bubutasin ko ang sentido ninyo sa pamamagitan ng daliri ko, magpapakamatay ako. Hindi naman pumunta. Yan ang sinasabi ko, big deal na lang, ba takot kayo ng mga tulpo? Sino yan? Mga kaibigan, hindi naman batas yan. Ba't ko kailangan puntahan yan? Hindi kailangan. Wala, Sos Mariosep, masyado lang kayong big deal. Kaya itong tatay at nanay at itong si Beyonce, masasabi ko sa inyo, mga wala kayong utak, mga bobo kayo. Alam mo kung bakit? Kasi meron bang magiging resulta niyan sa pagpunta-punta nyo kay Tulpo? Wala. Maniwala kayo sa akin, wala magiging resulta niyan. Ngayon, maliban na lang kung alin dyan, kung si Beyonce ang magdidemanda dahil sa kadaldalan ni Bal Santos Matugang, walang problema yon. Doon na lang. Pero dito, wala kayong mapapala dyan. Tandaan ninyo yan. Puro kayabangan lang yan, mga tulpo na yan. Wala yan. Ang dito, ang sistema dyan, nakan na kayo tumatak kasi sa utak ninyo na matatapang itong mga tulpo na ito. Pero wala po yan. Tingnan nyo itong si Juan. Yung Ramon Tulpo na hukloban na mamamatay na. Mamamatay na lang kung ano-ano pang sinasabi. Nagyayabang-yabangan, nagtatapang-tapangan. Di ba? Alam niyo yan. Kay Claudine Barreto lang, basag-basag ang mukha niyan. Nasaan tapang dyan? Sino ba yung kung dati? Ang alam ko dati na nagkahamunan din diyan dati na hindi ko na matandaan itong Erwin Tulpo at saka itong Rapi Tulpo. Hindi ko alam kung sino yung kagalit nila eh. Wala rin. Tiklop din ang bahag rin ng buntot ng mga animal. Wala yan. Yan ang pakatandaan ninyo. Ito na lamang ang advice ko. Kasi nanonood din naman ako dito kay Kalinga Prab. Dito kay Kalinga Prab, wala akong masabi dyan sa batang yan. Talagang napakabait din. Kaya lang nagkakaroon ng ganyan dahil nga dito sa tatay niya, nasabi ko nga sa inyo, hindi nyo masisisi dahil nga hindi nag-aral yan, hindi nakatapos ng grade 1 yan eh. Kaya ganyan ang ugali niyan na hindi niya alam yung sinasabi niya. Ang alam lang niya, pag nakatulong siya, akala mo, siya na ang Diyos. Imaginin mo, ipapamukha pa doon na babawiin daw yung pabahay. Yung pinagawa ni Kalinga Prab. Si Kalinga Prab naman yun ang nagkwan doon. Pero si Kalinga Prab nagsasabi na hindi naman kailangan bawiin yun at naibigay na niya at hindi niya gagawin yun. Pero, pwedeng bawiin yun. Alam mo kung bakit? Kasi ang sinasabi nitong Beyonce nito, ang isang hihilingin niya ay ipa-take down daw lahat yung kanyang basta nandoon siya yung mga love team na yun, lahat pa-take down. Di pag pina-take down, babawiin ko yung bahay.
Ngayon, dahil sa sponsor, putang na di gigibain ko yung gigibain ko yung bahay para wala nang masabi ang sponsor na pinakidabangan ni Kalinga Prab yan. Ganun lang yon. Ngayon, ito naman ang advice ko sa iyo, Kalinga Prab. Bawat iba-vlog mo ngayon, kahit na love team man yan o ano pa, mag-ready ka na ng Weber na agad, Weber. Bago mo i-vlog yan, papirmahin mo na sila. Tingnan mo, itong mga taong ito. Tingnan mo yung tinulungan mo yung Erika na yon, yung Erika na burikat na yon na nasubaybayan ko yun na nagpapalamon lang ng baboy yun na akala mo ipis din yun na natutulog doon sa kulungan ng baboy. Tingnan mo yung umangat na at inupiran lang ni John A nang jujugjugin siya, ayun, bumaliktad na basta-basta lang umalis dyan sa inyo. Kaya ang kanyan kontrata. Ganun lang yon. Total yan naman talaga yung hindi naman masama yan kung yan ang hanap buhay nyo. Ikon mo, magpa-assess ka sa abogado. Kasi yun ang tama na itong sinasabi ko, itong suggestion ko na papirmahin mo sila ng waiver. Ngayon, ganun lang yon. At ito naman dito kay Ido, hindi ko alam kung totoo yata talaga na dinala niya sa madilim or sa walang taong lugar ito sa Biansi, kaya doon na nagsimula. At hindi ko rin alam kung ano nangyari sa kanila na Erika, baka ganito rin ang nangyari kay Erika. Pero sinasabi ko, kaya lang binuburikat ko itong mga ito, di na sana nakipag-usap sila dito kay Kalinga Prab. Ganun din to kay Beyonce. Dapat ito, nagmasinsinan sila ng usap ni Kalinga Prab. Total si Kalinga Prab naman ang manager niya. At bakit nila papansinin itong si Bal Santos Matubang ay grade 1 nga lang yan? Di ba? Sinasabi ko. Ba di naman sasabihin na kulturo si KOGC. Di naman tarantado matanda ito. Iyon ang i-advise ko sa iyo, Kalinga Prab. Basta ganun lang. Magpa-assess ka sa abogado at yun ang tama. At wala ka rin kung dyan wala ka nang ipopromote ng kung ano-anong sinong mga kalikalingap na yan. Pasisikatin mo kagaya nitong Dr. Love na isang addict na ito na binigyan mo ng break, binigyan mo ng pagkakataon para umasinso ang buhay niya. Anong ginawa sa iyo? Nilapa ka. Yung si Kapiso, tinaraidor ka. Yan ang sinasabi ko. Yan doon, ipapaabaya ko yan, bahala ka mag-isip doon. Ngayon, isisingit ko naman itong akin. Yun nga po yung sinasabi ko, kung inyo pong natatandaan yung vlog ko. Dati, dito sa mga iniikutan namin, yun po ang ayaw na ayaw ko. Yung bibidyohan ko yung mga iniikutan namin, ng mga tinutulungan, na bibigyan namin ng mga kung ano-ano mga pagkain, ng mga bigas na yan at mga pangangailangan nila. Basta po kasi ang katwiran ko, pagdating sa pagkain, hindi nyo maasahan na magpapakita ako ng video na binibidyohan ko yung napakahihirap nating mga kababayan na para bang ang pakiramdam ko na parang mga aso na binabahugan mo sila. Yun ang ayaw na ayaw ko. Pangalawa, never na noong dalawang congressman ito, yung sinasabi ko, na nagpadala sa akin ng 10 milyon at 5 milyon. Dahil nung sinasabi ko yung sa Facebook live ko pa lang dati, nakita ko pa paano ako mabigay dati sa live ko ng bisikleta, motorsiklo, tricycle, jeep, at saka yung mga grocery package, at saka kung ano-ano pa. Marami akong pinagbibigyan. Pinadalhan ako dito ng pira ng dalawang congressman na ito. Hindi ko tinanggap yon. Bakit? Unang-una, ginawa ko itong pagtulong sa kapwa ko. Dapat kaya ko. Kaya ko nga ginawa eh. Bakit ngayon tatanggap ako ng sponsor? Kagaya ito nangyayari dyan sa Kalingap na yan. Siyempre hindi ko naman sila masisisi. Kasi unang-una ay
Yan ang hanap buhay nila eh. At saka, ipinapadaan nga nila diyan yung mga sponsor diyan sa kasi nga nakikita nila nakakatuwa naman talaga yung mga ginagawa ni Kalinga Prab, lalo na itong mga love team na ito. So yun po yan, hindi ko sinabi na yun ang gawin nila doon sa ginagawa ko, kundi sinasabi ko rito kay Kalinga Prab, gumawa sila ng waiver na magpatulong sila sa abogado para sa ganun magiging safe sila. Kagaya nito ngayon nangyayari. Tuloy ko yung akin. Yun po yung katwiran ko sa buhay. Yun po ang paninindigan ko sa buhay. Hindi ko kailangan na tumulong. I-video ko. Tapos ang hihirap na nga lang ng mga buhay nitong mga mahihirap nating kababayan, makikita pa yung mga pagmumukha nila na talagang hirap na nga sa buhay, mas pabababain mo pa yung pagkatao nila. So, kagaya nitong kay Rapi Tulfo. Saan ba yumaman si Rapi Tulfo? Diyan sa mga makapagbigay ng tulong na sardinas or bigas na yan, at saka yung minsan may mga pinapatay yung tindahan kuno, ayan, diyan. Pero nabuyang-iyang naman yung buhay ng kababayan natin. Nabuyang-iyang yung kasiraan ng pamilya ng kanilang binablog. Yun po ang iniiwasan ko. Kaya sabi ko nga po hindi lamang po yung 2 congressman ang nagpadala. Pinadala na po dito mismo, pero pinabalik ko. Mayroon pa rin pong mga nagpasabi na ituloy ko lang daw yung ginagawa ko at magbibigay sila. Mayroon dyan na senadora ito yung na ito yung laway na laway sa akin nagsabi sa akin, bibigyan kita ng malaking pera para pamigay mo sa mga kababayan natin, ituloy mo yung programa mo. Tapos siyempre nandoon lagi yung pangalan ko. Ito yung senadora na matagal na ito may gusto sa akin Yun ang sabi niya. Sabi ko, hindi ko gagawin yan. Hindi ko gagawin. Kung tumutulong ako, gusto ko panindigan kung tumulong ako, at least wala akong isipin at totoo yung pagtulong ko sa puso ko, wala akong problema. Kaya nga ganito ang itsura ko, sa halip na patanda ng patanda, pabata ng pabata, dahil wala akong ibang iniisip, kundi wala akong ginawa masama, kundi nakakatulong ako sa kapwa ko. Ngayon, siguro kung yan ang mga ginawa ko, yung pupunta doon sa mga inikutan namin, may dala akong sa halimbawa na lang isang sakong bigas, grocery, bibidyohan ngayon nung camera, yung videographer ko, tapos i-upload ko din sa ko, sa YouTube channel ko. Di napakarami ko subscriber, kagaya ng mga yan. Tulpo na yan. Sila, ang dami nila subscriber dahil doon. Akala naman itong mga ito, mga taong ito, mga tinutulungan dahil mahihirap nga, ay talagang tumutulong talaga. Ang hindi nila alam, bigay lang din nga ng sponsor yan. Tapos ang nagiging kapalit noon, yung pagkatao ninyo na sa halip na tawag dito, sa halip na hanggang doon lang kayo sa pagiging mahirap, dinudok-dok palayo kayo sa kahirapan itong mga vlogger na ito. Yan po yan. Kaya sinasabi ko, no way, kaya ko pong panindigan. Ito sinasabi ko, yung 2 congressman na nagpadala ng 10 milyon dito at isang 5 milyon, at saka ito sabi, hindi pa man pinadala sa akin yung sinasabi niyang malaking pera, itong naglalaway sa akin na senadorang ito na matanda na, tapos pinagnanasaan pa ako, lahat ng nakita niyo yung programa ko dahil sa Facebook pala dati
Wala pa itong YouTube. Basta lahat ibubuhos ko. Ituloy mo lang yung programa mo dahil para makahakot ka ng mga supporters natin. Basta ang mahalaga doon ay lagi sa tuwing gagawa ka ng video, lagi mo akong babanggitin. Ganun lang. Yun lang ang kondisyon sa akin at ibubuhos na sa akin ang pera na para dyan sa mga ginagawa ko dito na nakapagbigay ako ng kung ano-ano mga motorsiklo, jeep at kung ano-ano, marami yan. At sa ko naman po kasi sa bahay, wala po akong project na bahay. Nag-iisa lang po yung nabigyan ko ng lote. Lote yung nabigyan ko. Pero bahay po wala. At yun nga, mas prioridad ko yung pagkain nila. Talagang wala silang makain. Yun ang prioridad ko, hindi yung bahay. Yun po. Pero ngayon, ito na yung pinag-iisipan ko ngayon, yung lupa ko sa Dumaguete, lupa ko sa Iloilo na 35 hectares, at saka yung sa Dumaguete, parang gusto ko ngayon na gawin niya na i-subdivide ko na. Total matanda na ako, pamigay ko na lang yan. Yun po. Pero kung ipamigay ko man yan, asahan nyo pa rin na hindi ko gagawa ng video yan. Ayaw ko ng ganon. Anyway, mahaba na po tayo dito at paalala ko lang sa iyo sa Balasantos Matubang, huwag kang tumandang paurong. Napapaghalata ka tuloy na grade 1 ka lang. Ano? Tingnan mo kung ano naman sinasabi, taga Davao ka, tapos sasabihin mo. Itong si Kibuloy at saka itong SMNI, KOGC na ito, mga kulto, ay tarantado ka, ayan tuloy, napatulpo ka. Pero sabi ko nga po doon sa mga makakapakinig nito, hindi po big deal. Yan sasabihin tulpo. Sino bang tulpo na yan? Wala yan. Kamuti yan. Anyway, maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber ay mahal na mahal ko po kayong lahat. At pahabol po. Yun po palang sinabi ko kahapon na yun pong tatay na nagpapabili ng manok na litson manok na hindi binalhan ng anak. Samantalang may pira naman ay isang linggo hindi na po makakain yung tatay niya. Saka pa lang bumili yung anak niya ng litson manok ay hindi na nga niya makain. At ngayon po nakakalungkot balita na yung pong tatay nito ay patay na. So yun po. So ngayon saka ka ngayon maghahanda para din sa pakikipaglamay sa tatay mo. Mas pinalamon mo yung nakikipaglamay kaysa doon sa tatay mo. Ayan. Tapos maglalagay ka ngayon dyan ng bulaklak sa ataol niya. Paano pa niyang maamoy yung bango ng bulaklak? Patay na yung tatay mo. At paano pa niya magagastos yung mga abuloy na ibibigay doon sa tatay mo? Sana kayong mga anak, hindi na po kailangan mag-request ang magulang ninyo. Hindi na kailangan. Kayo na po dapat ang nagkukusa. Anyway, sabi ko nga po ay hanggang doon lang po ako. Napakawalang haya mong nanay ay anak. At sana hindi gawin yan ng anak mo. Again, maraming salamat po at mahal ko po kayong lahat.